God. Oo, nako. Kung naalala ninyo mga kababayan, nagbanta po no si Senator Erwin Tulfo. So ipapanood ko po sa inyo mga kababayan yung naturang video na kung saan nagbanta si Senator Erwin Tulfo, no? Ito po siya ha, mga kababayan. Ito, ipapanood ko sa inyo yung pagbabanta ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Ito, wait lang ha. Sana ba 'yon? Ayan, ito. Hanapin natin mga kababayan yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kung saan ito. Ayan, ito po mga kababayan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sir Alan! Siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayan. Kasunod ng isinagawang Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po papayag na mag-iiring-iringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon, magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Di talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usaha, biting kita, kwelkwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Patay! Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Nako. Dahil di anya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ang ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungaling at tinanya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We're inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Ayun na. Narinig nyo mga kababayan? Kung hindi sila dadalo or sisipot, mag-order po no ang Senado sa pangunguna ni Erwin Tulfo sa kapulisan na ipapadampot po no itong mga iimbitahan. Kung hindi dadalo, ipapadampot para dalhin sa Senado. Putang ina, ipapaaresto. Nako, patay ka niya mga kababayan ha. Ayun ha, narinig nyo ha, sabi ni Erwin Tulfo. May cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod. Nako, mga kababayan, ipapadampot, no? Ipapadampot or ipapaaresto, no? Para dalhin sa Senado. Alaka, patay ka din ha. Nako, just pick it up. They've been posting a lot of fake news. Nako. Yun po yun mga kababayan, nagbanta po si Senator Erwin Tulfo na kung hindi daw po sisipot itong kanilang mga iimbitahan no sa Senado ay ipapadampot. Ito po ha mga kababayan, tignan po natin yung listahan ng mga iniimbitahan. Ito po mga kababayan. Ito po mula po ito sa Abante News Online no. Basahin ko lang po kung sino-sino po
yung Nanay Minda, hello po. Yung kanilang mga iniimbitahan, no? Basahin ko lang po kung sino yung iniimbitahan bukas sa Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Ito po, mga kababayan, ang sabi dito sa Abante News Online, narito ang listahan ng mga inimbitahang resource person sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee bukas Lunes, Hunyo 8 sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Ito po mga kababayan, Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation Blue Ribbon. Ayan po mga kababayan, basahin ko lang, medyo malabo kasi dyan eh. Dito na. Call to order by the chairperson, acknowledgement of the Senate present, opening statement of the chairperson, consideration of the referral. Motu proprio, inquiry and aid of legislation on the Philippine underwater. Privilege speeches of Senator Pampilo Ping M. Lacson entitled Flood Gates of Corruption, Floodgates of Hell, delivered on August 20, 2025 and September 9, 2025, respectively. Privilege speech of Senator Jinggoy Ejercito Estrada, No One is Safe. Privilege speech of Senator Erwin Tulfo, the Philippine Contractors Accreditation Board. Privilege speech of Senator Rodante Marcoleta on the alleged lack of parliamentary courtesy. At proposed Senate Resolution number 317. Nako po, mga kababayan. So ito na. Ito po, witness resource person. Una, Ferdinand Martin Romualdez. O, siya po ipapatawag bukas. Ferdinand Martin Romualdez. At Representative Alonto Adyong. Sa House of Representative ito. Jose Alvarez, number 3. Jam Barunda, number 4. And number 5, Leila de Lima. Nako po, ito na. Ang mga iniimbitahan po mga kababayan ni Erwin Tulfo bukas sa Blue Ribbon Committee ay si Martin Romualdez, si Alonto Adyong, si Alvarez, yung sumugod, no? Ma'am Arlene Morliano, hello po. Yung sumugod sa Senado nung pinangalanan siya, nung hindi niya in-endorse ang impeachment ni PBBM, nakasali siya sa listahan, sumugod siya sa Senado, siya po, isa sa ipatawag. Si Baronda, no? Julene Jam Baronda, at kay panghuli si ML Party List, no? Leila de Lima. Ito po yung mga pinangalanan, mga kababayan. Pinangalanan po ito noong nagpatawag si Marcoleta nung nakaraang araw. At pangalawa na grupo, ang cabinet members ni PBBM. So ipapatawag din. Ito na. Vicencio Dizon, si Sec Dizon, mga kababayan. Pangalawa, si Yusik Ricardo Bernabe, the third, no, Office of the Secretary Information Management, no? At si Yusik Arthur Bisnar, ayan, ng Luzon, operation ng Regional Operation ng Luzon. Acting Secretary Frederick Vida, na Representative Department of DOJ, o si Vida. Yung medyo yung nagsasalita na kakasuhan nga si Robin Padilla dahil sa pagtakas kay Bato, sa DOJ, si Vida. At itong si Richard Anthony Padulion, at saka si Dio Marco, Nicolas T. at Joey Bernardes. Ayun, at saka si Kim Robert De Leon, no, na Department of Budget, yung pinakabata, no, mga kababayan. At saka si Andrea Celine Magtalas, at si Director Maria Crescencia Sunga, at kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ipapatawag pati si Rimulya. Naku, patay ka diha. Sunod, si Karin Batu at kay Jeffrey Rabilo. Ayan, National Bureau of Investigation, Attorney Milvin Matibag, no, kasali siya. At former enlisted personnel, Philippine Marine. Ito na, mga kababayan. Nakalagay Bernard Tube at kay Roosbert Maupan, Bini Buluntate, and kay Johnny Buduan, Rodante Orbilio, and kay Riniboy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon, and kay Romeo Romel Bubares, Glenn Nabidad, at kay Alcilmo Taberdo, Joey Cadio, Romel Galapon, and kay Cecilio Laruder Jr., and kay Bernard Gumban, and kay Crisani Dado, Fidel Corpus, and kay Walter Manalansan. Parang si Walter Manalansan, yung INC ba to siya? Nakita ko yung Facebook niya
work at AINC. Other resource person, Attorney Libito Baligod at kay Gerald Kapanan. Ayan. So, ngayon mga kababayan, kung hindi sisipot, no? Mga kababayan, itong 18 Marines, sabi nga ni Erwin Tulfo, ipapadampot. Nako. Ito pa, oath of resource person witness, Father Flaviano Antonio Villanueva, si Father Flavi. Naku po mga kababayan, panghuli si Father Flavi, no, ipapatawag bukas, no, ayon sa Abante News Online. Ayan po 'yan mga kababayan. So, sabi nga ni ni Senator Erwin Tulfo, kung hindi sila sumipot, alam nyo na. Naku po mga kababayan, paano ba 'yan? Kung hindi sumipot, patay. Arestado. Ngayon mga kababayan, ito po. Narinig nyo naman, sabi ni Erwin Tulfo, na pag hindi sumipot, aarestuhin. So ngayon mga kababayan, ito po ang sagot ni Mike Defensor at ni Cayetano at ni Baligod kung sisipot ba sila bukas. Ito po mga kababayan, basahin ko lang po, no? Ito po ang post ngayon lang ni Mike Defensor, mga kababayan. Bagong post ni Mike Defensor. Basahin natin. Kasagutan sa imbitasyon na dumalo bukas sa hearing ang VRIB 18. VRIB 18 ang tawag. Hindi na Marines kasi nagalit ang Marines kasi mga kababayan nung bakit nilagay pa nila yung pangalang Marines. Hindi naman sila miyembro ng Marines. VRIB 18. Yan ang sabi. Ito ang sulat na natanggap namin mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mga sumusunod ay mahahalagang bahagi ng kanyang liham. Kinikilala at pinasalamatan niya si Attorney Libby Baligod at ang VRIB 18 sa kanilang pagharap sa Blue Ribbon Committee noong Hunyo 4, 2026. At binigyan diin ng katapangan at personal na sakripisyo ng kanilang ginawa. Nilinaw niya ang pagdinig na sinasabing nakatakda sa Hunyo 8, 2026 ay hindi otorisado. Hindi daw authorized ni Cayetano. Mga kababayan, ang gagawin ni Erwin Tulfo na hearing sa Blue Ribbon sa June 8. Hindi otorisado ng kanyang tanggapan ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng committee. Si Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng subcommittee. Binigyan diin niya na ang mga opisyal na paanyaya at abiso para sa mga pagdinig ay maaari lamang magmula sa tanggapan ni Pia Cayetano, tanggapan ni Marcoleta o sa committee, secretariat at kumilos sa ilalim ng kaniyang kapangyarihan. Nababahala rin siya sa VRIB 18 na maging mag-ingat at tiyak na beripikado ang anumang pangyaya at kautusang natanggap nila lalo na sa gitna ng mga ulat ng banta na pag-aresto at pagkakasangkot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga usaping may kaugnayan sa kanilang testimonya. Nako mga kababayan, hindi sisipot ang 18 Marines bukas. So, kung narinig nyo naman kay Erwin Tulfo, ipapa-aresto, ipapadampot, at papupuntahin sa Senado. Pero mga kababayan, iginiit din niya na walang sinumang testigo ang dapat makaranas ng pananakot o intimidasyon at ang paghahanap ng katotohanan ay dapat isigawa sa isang patas, maayos at wastong proseso. Mahalaga ang mga paglilinaw na ito sapagkat pinagtitibay nito ang pangangailangang protektahan ang mga testigo, igalang ang due process at tiyakin ang paghahanap ng katotohanan ay isasagawa sa ilalim ng wastong otoridad na naaayon sa patakaran ng Senado. So ayan po mga kababayan, natanggap na po ni Mike Defensor, pirma ni Libby Baligod at ni Cayetano, hindi daw authorize ang naturang hearing bukas ni Erwin Tulfo. Mga kababayan, hindi daw authorize, so hindi sila dadalo. Kasi daw dadalo or ipapadaluhin lang ang 18 VRIBs, VRIB 18 kung mismong si Pia Cayetano ang nagpapatawag ng hearing at si Marcoleta. Hindi daw po ito authorize
ni Cayetano bilang Senate President ang gagawing hearing bukas. Naku po, mga kababayan, patay tayo dyan. Mga kababayan, walang dadalong 18 Marines bukas. Alaka, paano yan? Paano yan mga kababayan? Hindi daw dadalo, no? Ang 18 Marines bukas sa Senado. Wala daw gaganapin na hindi daw sila dadalo at ayaw daw nilang pumunta kasi nga mga kababayan, hindi daw ito authorized according kay Alan Cayetano, mga kababayan. So wala, hindi sisipot, walang sisipot, mga kababayan. Ang tanong ngayon mga kababayan, kung hindi sisipot, patay. Itapon si Sara sa Quezon Bridge. Mga kababayan, kung hindi sisipot, ayan, Ma'am Banji, ayan, may galap shoutout to sa dyan sa Japan. 18 Marines not acknowledged by armed forces. Kaya nga, di ba? Pag hindi sisipot, Sabina. Pag hindi sisipot, ipapadampot. Nako, patay ka rin. Ito kasi si Cayetano, sa totoo lang mga kababayan, no? Itong si Cayetano, bakit hindi niya matanggap-tanggap na hindi na siya Senate President? 'Di ba? Bakit hindi niya matanggap-tanggap na hindi na siya Senate President? 'Di ba na ni-recognize na ng palasyo na si Gatchalian na ang Senate President, pati ang House of Representatives. So, bakit ayaw matanggap or hindi matanggap ni Cayetano, mga kababayan, na pinalitan siya? Tama nga ang sabi ni Trillanes, mga kababayan, na kapag itong si Cayetano makahawak ng posisyon sa gobyerno, nababaliw. Diba? Mga kababayan, kapag kasi Cayetano daw maghahanap ng posisyon, nababaliw daw. Hala! Oo. Kung naalala ninyo mga kababayan, sa totoo lang, nagsalita kaya si nagsalita kaya si Velasco, di ba? Si Alan Lord Velasco, kung naalala niyo mga kababayan, yung pumalit kay Cayetano bilang House Speaker sa Senado. Nagsalita kaya siya. Ang sabi niya mga kababayan, no, matagal na daw siyang nanahimik sa loob ng paninira ni Cayetano kasi hindi daw matanggap ni Cayetano, mga kababayan, na tawag dito, siya ay napalitan, siya ay nakudita noong Senate President, House Speaker pa lang siya. So ang ginawa daw ni Cayetano, mga kababayan, halos inaraw-araw daw siniraan ni Cayetano si Velasco. Kaya sabi ni Velasco, actually may video niya na, mga kababayan, na nagsalita si Velasco na hindi na daw niya matiis at napuno na daw siya. Wait lang ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito po yun, no? So gawain na talaga ni Cayetano, mga kababayan, ang hindi tawag dito, yung pangit ugali, no? Hindi matanggap-tanggap. Ito po yun, no? Ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. Today, I speak in front of you to present my side of the story. For the last month, the attacks have escalated to malign me and paint me as power-hungry and evil. But in spite of this, I have kept quiet as a true gentleman and statesman, and out of respect for the President. Mga kababayan, this is my time to tell the truth. This is the time to correct all these coordinated lies and misinformation, which are all meant to undermine the term sharing agreement. Sa ilang beses na nag-uusap tungkol sa House Speakership, sa harap mismo ng ating Pangulo, ay ilang beses ding tinalikuran ni Speaker Cayetano ang kasunduan. At iyan po ang muling pinatunayan ni Speaker Cayetano sa isang napakahabang drama ng isang araw sa mababang kapulungan.
Sino po ba ang salat sa palabra de honor? Kayo na po ang humusga. But in his desperate attempt to hang on to power and tighten his grip on the House leadership, Speaker Cayetano shamelessly and unabashedly resorted to attacking me and spreading lies. One of these many lies they were spreading was that I was inactive and tamad daw ako. This is a complete falsehood. I have always worked quietly and consistently away from the camera. That I have been plotting. Oh, so narinig nyo mga kababayan, nagsalita siya. Grabe daw ang kasinungalingan ni Cayetano, yung paninira, na tama daw si Alan Velasco, wala daw gagawing ganito, wala daw gagawing ganyan. Grabe, no? So, patay, mga kababayan. So, yun nga, nagsalita na si Alan Velasco, mga kababayan, Lord Alan Velasco, kaya alam nyo na, so sakit na talaga ni Cayetano yan, mga kababayan, noon pa man. Sakit na talaga niya yan, na kapag nakahawak siya, kabaib, silo po sa'yo dyan, ma'am, and kay Mamalot, ayan, pag nakahawak siya ng posisyon na babaliw, Rakudi, and Rankudi, may galab shout out po. And Juicy Caberto, hilo po sa'yo dyan. Diba? Ay, Diyos ko. Wait lang ha, mga kababayan. Ayan, ito po mga kababayan, ayusin lang po natin, no, kasi nga patay. Ano kayo mangyayari dito bukas, mga kababayan, no? Kung hindi dadalo ang grupo ng 18 Marines. No, so kasi nagbanta po kasi talaga, mga kababayan, si Senator Erwin Tulfo na kung hindi man dadalo ay ipapa-aresto ito, utusan daw niya ang Senate Sergeant at Arms pati ang kapulisan na ipapa-aresto at dalhin, no, mga kababayan, sa Senado. Patay ka diyan. Nagbanta na nga, mga kababayan, si Erwin Tulfo, no? Ipapa-aresto. Sir Ted Canaveral, ilo po sa dyan ng kay Kuis Jim Ray. Ayun, may galap shout out po. Nako, mga kababayan, no? Kung ganon, baka magtago na ito ngayon. Baka magtatago na to sila ngayon, mga kababayan. Kasi nga, di ba? Renato Valenzuela, may galap shout out po. And kay Mama Jordan ng Japan. So, may possibility na magtago na nga. Mga kababayan, sisipot pa kaya to sila? Nagtatanong lang po, sisipot pa kaya itong 18 Marines o hindi? Mga kababayan, kasi ang pagkakaalam ko, I also, ano daw? Floating on the Quezon City Bridge. Hope you are also included. Sabi ni Sanso, ano ba yan? This is really Kawatano. 18 Marines do not want cross-examination. Ayun, may club shoutout, Mamin Mos. Yan, di ba? Ma'am Arlene Morliano. Naku, ayun, takot na yan sila. Oo, at naku, mga kababayan, ewan ko lang. No, baka nga sa nangyayari ngayon, baka nga itong 18 Marines, di ba, ay nagtatago na. Takot, tatago na yan, mga kababayan. Pustahan pa tayo. Saan ba sila pupunta? Sinabi na nga mismo ng Blue Ribbon Chairperson, sabi nga ni Erwin Tulfo, walang ibang hearing dyan kasi ako ang legitimate, no, na Blue Ribbon. Sabi ni Gnarbs, Tulfo, coward, suddenly apologize. Hindi naman. Actually, mga kababayan, yun kasing sinabi ni Tulfo na yun, na nanghingi siya ng pasensya sa pasensya sa sinabi niya. Pero hindi niya binawi, no? Nanghingi lang siya ng pasensya. Kasi nga mga kababayan,
When emotions are high, the intelligence is low. Di ba? May kasabihan tayo mga kababayan. When emotions are high, the intelligence is low. Alam nyo naman yan.